Noong madaling araw ng Abril 24, 2014, binalot ng magkakasunod na putok ng baril ang isang tahimik na barangay sa Tanza, Cavite. Ang dating payapang gabi ay napalitan ng mga sigawan matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang tahanan ng pamilya Alvarado. Nang humupa ang gulo, natagpuang wala ng buhay si Ramil Alvarado habang ang kanyang asawang si Sally ay duguang nakalugmok dahil sa tama ng bala. Gaya ng marami, tanging hangad ni Ramil ay maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Ang pangarap na ito ay tila natupad nang makapulot siya ng isang itim na bag sa loob ng taxi na naglalaman ng 2 milyong piso. Inakala niyang ito na ang sagot sa lahat ng kanilang problema, kaya sa halip na isauli ay pinili niyang gamitin ang pera para sa marangyang buhay. Ngunit paano kung ang perang inakala mong biyaya ay isa palang sumpa na lalamon sa iyong buhay? Kaya mo bang panindigan ang yaman kung ang magiging kapalit nito ay ang kaligtasan ng iyong pamilya? Ano ang gagawin mo kung ang bawat sentimong ginagastos mo ay may kalakip na panganib na hindi mo kayang takasan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang lahat ay nagsimula 2 buwan bago ang trahedya nang makapulot si Ramil ng isang itim na bag sa likod ng isang taxi habang pauwi galing sa paghahatid ng kanyang kapatid sa Maynila. Sa udyok ng matinding tukso ay kinuha niya ang bag at isinilid sa ilalim ng kanyang damit bago tuluyang bumaba ng sasakyan at sumakay ng bus pauwi sa kanila. Nang buksan niya ang bag sa loob ng sasakyan ay bumungad sa kanya ang 2 milyong piso na nakabalot sa malalaking rubber band na tila isang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin para sa mas masaganang buhay. Nang ipakita niya ito sa kanyang asawang si Sally, ay agad siyang pinayuhan nito na isauli ang pera sa mga otoridad dahil natatakot si Sally sa kung ano ang maaaring maging kapalit ng ganoon kalaking halaga. Ngunit nanindigan si Ramil na ito ay isang grasya mula sa langit at itinago ang bag sa ilalim ng kanilang lumang aparador habang sinasabihan ang asawa na huwag nang mag-isip ng masama dahil baka hindi naman na mahanap ang tunay na may-ari nito. Dahil sa perang ito ay unti-unting nagbago ang kanilang pamumuhay kung saan ang dating payak na tahanan ay napuno ng mga bagong kagamitan at mga mamahaling appliances na dati ay pinapangarap lamang nila. Bumili si Ramil ng isang second-hand na SUV at nagsimulang magpakita ng yaman sa harap ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak sa pamamagitan ng lantarang paggastos sa bawat pagkakataon. Naging halos gabi-gabi ang inuman sa kanilang bahay kung saan si Ramil ang laging taya at hindi na niya napigilang magbitiw ng mga salitang nagpapahiwatig na siya ay may malaking halaga ng pera na naitatago sa loob ng kanilang bahay. Ang kanyang pagiging mapagmalaki at madaldal habang nasa kasarapan ng kalasingan ang naging mitya upang makarating ang balita tungkol sa kanyang kayamanan sa mga maling tao na nagsimulang magmanman sa bawat kilos ng pamilya Alvarado. Noong gabi ng Abril 24 habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa ay sa pilitang pinasok ng 3 armadong lalaki ang kanilang pinto at diretso silang nagtungo sa kwarto kung saan nakatago ang itim na bag sa ilalim ng aparador. Sa gitna ng matinding takot at kaguluhan ay pinili ni Ramil na makipagbuno at agawin ang bag mula sa mga magnanakaw dahil sa labis na pagkasilaw sa salapi na ayaw niyang mawala. Sa isang iglap ay umaling-awngaw ang mga putok ng baril na tumapos sa kanyang buhay at nag-iwan sa kanyang asawa na sugatan habang mabilis na tumatakas ang mga suspek dala ang perang naging ugat ng kanilang pagkawasak. Ang bawat sentimong inakalang magdadala ng ginhawa ay naging dahilan lamang ng pagdanak ng dugo sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ang malaking pagbabago sa kaso ay naganap nang lumantad ang isang saksi na nagbigay ng pahayag na inaya siya ng isang lalaking nagngangalang Anthony Tony basunahing nalooban ang bahay ng mga Alvarado dahil sa narinig nilang kwento ng napulot na pera.
Ang kawalan ng preno sa pananalita ni Ramil sa mga inuman ang naging mitya ng kanyang kamatayan dahil doon nakuha ng mga kriminal ang ideya na mayroon siyang malaking halaga na hindi dumaan sa bangko o sa anumang legal na paraan. Sa isang mabilis na follow-up operation ng mga pulis ay matagumpay na nahuli si Tony at ang kanyang mga kasama kung saan na-recover ang malaking bahagi ng perang ninakaw kasama ang armas na ginamit sa pamamaril kay Ramil at Sally. Nang isagawa ang mas malalim na investigasyon ay lumabas ang mas masakit na katotohanan tungkol sa tunay na pinagmulan ng pera nang makita ang isang lumang resibo sa loob ng bag na nakapangalan kay Milagros Abad. Dito nalaman ng mga otoridad na ang 2 milyong piso ay pag-aari ng isang OFW na anak ni Milagros na nag-loan lamang ng pera para sa pambayad sa dialysis at nakatakdang operasyon sa kidney ng kanyang may sakit na ina. Ang perang inakalang biyaya ni Ramil ay ang tanging pag-asa pala ng isang pamilyang naghihikahos din at nagkataong naiwan lamang sa loob ng taxi dahil sa labis na pagmamadali at pag-aalala sa kalusugan ng kanilang magulang. Ang bawat gamit na binili ni Ramil at ang sasakyang ipinagmalaki niya ay kinuha mula sa pondong nakalaan sana para dugtungan ang buhay ng isang taong nangangailangan ng medikal na atensyon. Sa kabila ng galit at pighati na naramdaman ng tunay na may-ari ay nagpakita sila ng kakaibang habag dahil binawi na lamang nila ang natitirang halaga at nag-iwan pa ng 20,000 pesos para kay Sally bilang tulong sa kanyang anak sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding pagsisisi kay Sally dahil napatunayan na ang bawat pisong ginastos nila ay nagmula sa lungkot at pangangailangan ng ibang tao. Ang legal na laban ay nauwi sa pagkakakulong ng mga suspek, ngunit ang moral na pasanin ay mananatiling nakatatak sa pamilya Alvarado dahil sa maling desisyon na kanilang pinanindigan sa simula pa lamang. Ang pagbabagong ito sa kwento ay nagbigay ng bagong perspektibo sa publiko na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa mga pumatay, kundi tungkol din sa pagkilala sa kung ano ang tama at mali sa harap ng matinding pangangailangan. Ang kwento ni Ramil ay naging simbolo ng isang katarungang may kasamang aral kung saan ang bawat panig ay dumanas ng kawalan dahil sa isang maling hakbang na pinairal ng pansamantalang pagnanasa sa materyal na bagay. Ang trahedya ni Ramil Alvarado ay nagsisilbing isang masakit at panghabambuhay na paalala sa ating lahat na ang katarungan at tunay na kapayapaan ay hindi kailanman mabibili ng salapi, lalo na kung ito ay nakuha sa paraang hindi marangal. Bagamat nakamit ang hustisya laban sa mga pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pagkakaentero sa kanila sa loob ng rehas, ay hindi na kailanman maibabalik ang buhay na nawala at ang katahimikan ng isang tahanang winasak ng pagkasilaw sa pera. Ang bawat araw na dadaan ay magsisilbing paalala kay Sally ng kanyang matinding pagsisisi na hindi niya nagawang kumbinsihin ang kanyang asawa na isauli ang bag noong unang araw pa lamang na dinala ito sa kanilang bahay. Ang resulta ng kasong ito ay nagpakita na ang batas ay may kakayahang parusahan ang mga kriminal, ngunit ang tadhana ay may sarili ring paraan upang bawiin ang anumang bagay na kinuha natin mula sa ibang tao sa paraang hindi tama o makatarungan. Ang naging bunga ng pakikibakang ito para sa hustisya ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa buong komunidad ng Tanza, Cavite bilang isang babala sa lahat ng nagnanais ng mabilis na yaman nang hindi iniisip ang kanilang integridad at dangal bilang tao. Si Ramil Alvarado ay naging biktima ng karahasan ng mga kriminal, ngunit sa kabilang banda ay naging biktima rin siya ng sarili niyang pagnanasa na makaahon sa hirap sa pamamagitan ng maling landas na kanyang pinili. Ang kanyang kwento ay itinuturo na ngayon bilang isang halimbawa ng katotohanan na ang tunay na ginhawa ay hindi kailanman makukuha sa pagpunit ng pag-asa ng ibang tao, lalo na ng mga may sakit na nangangailangan ng tulong medikal upang mabuhay. Sa kabila ng madugong kabanatang ito,
ay kailangang magpatuloy ng kanyang pamilya sa buhay bitbit ang mabigat na aral na ang bawat pagkakataong sinusubok ang ating katapatan ay isang banal na pagkakataon upang patunayan ang ating tunay na halaga sa harap ng Panginoon at ng lipunan. Ang katarungan para sa tunay na may-ari ng pera na si Milagros Abad ay nakamit din sa huli dahil naibalik sa kanila ang sapat na halaga upang maipagpatuloy ang kanyang paggamot sa kabila ng abalang idinulot ng krimen. Ang buhay ni Ramil ay isang malakas na patotoo na ang masama ay maaaring magmukhang maganda at madali sa simula, ngunit ang katotohanan at ang batas ng kalikasan ang laging may huling salita sa ating kasaysayan at sa ating mga personal na kapalaran. Ang bawat sentimong ginastos sa maling paraan ay may katapat na bayad na madalas ay mas mahal pa kaysa sa halagang ating tinanggap, at sa kaso ni Ramil ay ang sarili niyang buhay ang naging kabayaran para sa 2 milyong piso. Hanggang sa kasalukuyan ay nagsisilbing aral ang kanyang kwento na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya na walang inagrabyadong kapwa-tao sa gitna ng paghahanap ng kaginhawaan. Ang kwento ni Ramil Alvarado ay isang malakas at nakapupukaw na paalala na ang katapatan ay hindi kailanman nabibili ng kahit anong yaman, at ang pag-ibig sa salapi ay madalas na nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan sa ating mundo. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa isang malaking tukso, ay dapat nating laging tandaan na ang bawat aksyon ay may katapat na pananagutan na babalik sa atin sa takdang panahon sa paraang hindi natin inaasahan. Huwag nating hayaang mabulag tayo ng kinang ng pera na hindi natin pinaghirapan, dahil ang bawat sentimo nito ay may kaakibat na kwento ng hirap at posibleng may kapalit na buhay ng ibang tao. Manatiling tapat sa iyong sarili at maging mapagmatyag sa iyong paligid, dahil ang tunay na biyaya ay dumarating lamang sa paraang malinis at may kasamang kapayapaan ng isip na hindi kayang tapatan ng anumang materyal na bagay. Ang pagkawasak na dulot ng pagkasilaw sa yaman ay hindi lamang tumatapos sa pangarap ng isang individual, kundi nag-iiwan din ito ng mga permanenteng sugat na habambuhay na dadalhin ng bawat panig na nasangkot sa ganoong uri ng masalimuot na sitwasyon. Ang bawat kasinungalingan at ang bawat pagtatago ng katotohanan ay unti-unting pumapatay sa ating sariling dignidad at sa respeto na siyang pinakamahalagang pundasyon ng ating pagkatao bilang mga nilalang. Sa huli ay walang sino man ang tunay na nananalo sa isang buhay na binuo sa panlilinlang at pagnanakaw, dahil ang bigat ng konsensya ay isang aninong hindi mo matatakasan kahit saan ka man magpunta o kahit gaano pa karaming pera ang iyong hawakan. Higit pa rito ay kailangang maunawaan ng bawat isa na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera sa mundo, dahil ito lamang ang tanging bagay na hindi kayang nakawin o sirain ng sinumang kriminal sa atin. Kaya naman, bago pumasok sa isang masalimuot na sitwasyon o bago tanggapin ang isang bagay na hindi sa iyo, ay isipin muna ang halaga ng iyong katapatan at ang posibleng sakit na maaari mong maidulot sa ibang tao, pati na sa iyong sariling pamilya na maiiwan sa panganib. Ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi ito ay nagsisimula sa ating mga sariling puso sa pamamagitan ng pagpili sa kung ano ang tama at marangal. Ang karanasan ni Ramil ay dapat magsilbing gabay sa atin na ang mabilis na yaman ay madalas na may mabilis din na kapahamakan, kaya mas mabuti nang mamuhay ng payak at mahirap basta't ang bawat kinakain ay galing sa pawis at tapat na pagtatrabaho. Sa mundong ito na puno ng tukso ay ang pagiging matuwid ang tanging sandata natin upang makamit ang isang buhay na tunay na pinagpala at malayo sa anumang sumpa ng nakawalang integridad.